What's up YouTube? Gabwen na welcome to my channel. Ng mirror. Welcome to my guys. Faithful of Baguio. So sa videong ito, magbibigay ako ng 5 tips para sa mga naghahanap ng camera or second hand camera. Bago kayo bumili ng camera, mahalagang mapanood nyo ito at makakatulong sa inyo to para sa pagbili natin or pag-purchase natin ng gusto nating second hand na camera. Bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel natin, subscribe na kayo tapos like nyo na rin yung video ito. So, simulan na natin ang 5 tips before purchasing camera. Okay, so first tip, kailangan alam mo na mismo kung ano yung bibilihin mong camera. For example, Canon 600D, alam mo na yung specs nito at decided ka nang bumili ng ganitong item ng camera. At alam mo na rin kung magkano ito sa second hand. Alam mo na yung price range, so mahalaga yun. At meron ka ng naipong pera, meron ka ng ganitong klaseng pera. Okay? So, mabilis na makakakuha tayo ng camera kung alam na natin kung ano yung bibilhin natin at desire natin na unit ng camera. So, yung pera, mahalaga meron na rin talaga tayo noon. So, first tip yon. Alam mo na kung ano yung unit na gusto mo at pera na hawak ka. At pasok to doon sa price na binibenta about doon sa mga second hand unit ng mga seller. Kasi kung hindi ka pa decided sa unit mo, pagka nakabili ka ng for example na gusto mo or undecided ka pa, after mo mabili yun, hindi ka magiging kontento kasi hindi pa firm yung gusto nating unit. Maiinggit ka sa iba kasi mas maganda pala yun. So, maganda na alam mo na yung unit na gusto mo at meron ka na ring pera para doon. Napag-ipunan mo na. Magiging maayos yung pag-purchase natin kung yung mabibili mo ay gustong-gusto mo at napag-ipunan mo siya. So, hindi ka na maghahanap ng iba. So, ganun lang po yun. Alam mo na yung specs, alam mo na yung price at may hawak ka ng pera para doon sa camera na gusto mo. So, yun yung first tip natin. Pangalawa, yung physical store or online store. So, for me, nakabili akong online pero merong mga disadvantages at advantages na makukuha natin. Ano yun? Yung hindi ka na mamamasaheros kapag online store. Online camera store. Tapos, disadvantages, hindi mo talaga mache-check yung camera, yung body at yung pinaka-condition kapag ka online. Kaya naman sa mga physical store, maigi na mache-check mo kung may fungus, kung gaano na ba katindi yung itsura ng second hand camera, at makikita mo doon kapag ka physical naman. So yun yung advantages ng physical store. Mache-check mo talaga yung body. Kumpara natin sa online store na papakita lang sa video, camera. So yun, yung physical store or online store. Kung merong physical store, mas maigi. Kung online store naman, tingnan mabuti kung ito ay legit na seller or meron siyang store at mga feedback ng customer. Yan yung pangalawang nakikita kung pwede consider natin sa pagbili ng second hand camera. Pangatlo, yung alamin natin kung gaano na ba kahaba or karami yung shutter count nung camera natin. Hindi naman ibig sabihin na yung shutter count kapag mahaba na yung naitakbo niya ay magkukolapse na yung camera. Correct me if I'm wrong sa mga nagbigay ng tips sa akin at suggestions about sa shutter count. Hindi naman ito yung nagbibiglang shutdown kapag na-exceed mo na or nandun ka na sa shutter counts ng camera. Pinapakita lang nito kung gaano na ba kahaba at gaano nakatagal yung paggamit nung kamerang ito. So, yun lang yun. Parang mileage lang ng motor. Hindi naman yun magkukolapse agad yung motor, di ba?
So, makikita mo lang kung gaano na ba kagamit yung motor kapag nakita mo na yung mileage ng motor. Ganun lang din sa camera. Yung shutter count, pinapakita nito kung gaano na ba kahaba at katagal yung paggamit ng camera na yun. So, mahalaga yun, yung shutter count. Pang-apat, freebies. Kung ano ba yung kasama. Kasi sa nakakuha kong camera, may freebies na external microphone at saka SD card, camera bag, strap. So, yun na yung nakuha ko. Kasi meron nagbebenta na body lang talaga. Meron ring kit lens. Ano po? So, titingnan natin yun. Yung mga freebies. Kung para hindi ka na mapagastos or bibili pa sa ibang store. At meron namang mga nagbebenta ng camera na meron ng mga ganitong bagay na kakailangan natin. Kakailanganin natin. Photography ba or vlogging. Hindi lang basta isang lens yung nakuha ko eh. Dalawang lens po. Isang stock ng Canon 600D na lens. Tapos, ano rin, yung pang long range ba. Malayo yung kukuhanan mo, tas malayo ka pero magiging malinaw pa rin yung kuha mo. So, yun yung Sigma na meron ako. Kasama yon sa mga freebies. So, mahalaga rin yung titingnan natin kung ano ba yung mga, ano yung included doon sa camera na bibilhin natin. So, yun. Pang-lima at panghuli kong ibibigay na tip, yung warranty. So, napakahalaga ng warranty. Bakit po? Kasi, if in case na magkaroon ng problema doon sa camera or sa mga freebies, sa lens, ano po, meron tayong warranty. Sa case ko po, sa online store, hindi naging madali para sa akin kasi nagkaroon ng problema yung Sigma. Hindi ko alam na ang warranty lang pala niya or 1 week or 1 month. So, napaka-iksi nung panahon para i-check ko yung mga bagay na meron ako sa item. Dahil nga second hand, marami kang makikita na ano na, hindi na ganun ka function or functional. Kapag ka merong warranty, mahalaga po yun kasi magiging libre yun kung meron kang makikitang problema doon sa unit mo or sa mga freebies nyo. So, nakita ko rin sa experience ko nung bumili ako, mahalaga yung warranty. Kasi merong nagbibigay ng warranty na 3 years. So, malaking bagay po yun. Hindi ka takot na kung ano man mangyari doon sa camera mo, yung mga malfunctions, aayusin nila. Parang, yun po. Mahalaga rin po yun, yung warranty natin. Teka lang po Ayun. So, minanwal ko na yung focus. So, yun. Sa pagkakaroon naman ng warranty, titingnan natin yun. Malaking bagay yung nabili nyo yung camera nyo sa physical store or kilalang store. Ano po, may mga branches sila. At doon nyo bibigay or mapapaayos yung item nyo kung meron mang kailangan ayusin. Sa condition ko sa online, hirap kasi online ko siya nabili, yung warranty niya, maiksi lang. Hindi siya katulad ng 3 years. So, blessed na rin ako or jackpot na rin ako kasi mabait yung seller na napagbilhan ko na ito. Kasi may mga seller na hindi na nagre-response at wala nang pakialam after nilang isell yung mga item nila. Pero si Sky Clark or si Miss Talia Constantino, kapag nag-chat ako, kahit sobrang busy niya sa business niya, ayun, nakakapag-response siya at naiintindihan ko kung bakit hindi siya nakakapag-response. At yun din yung isa kong ko-consider kapag tayo ay bibili ng second-hand camera, yung warranty. So, yun lang po. At kung nakatulong sa inyo yung video ito, huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe yung ating video at click nyo na rin yung notification bell kung gusto nyo yung ganitong klaseng content. At kung meron kayong mga tanong, comment down below na lang po yung mga tanong ninyo. At this is Pastor Gab. Thank you sa lahat ng nakatapos ng video ito. I hope nakatulong ang mga tips na ito bago tayo bumili ng camera. See you sa next nating vlog. God bless you.